Isang magandang araw nga pala sa ating lahat and especially lalong-lalo na sa mga nag-aantay ng bagong video and updates natin dito kay Sitaw. Ngayong araw is may i-share po ako sa inyo na isang video na kakapulutan din ninyo po ng balita at informasyon. Ito po ay nakapanayam din po dito si Sir Vincent Bungolan na kung tawagin din po ay professor. Ayan po. Bali, kilala din po siya dito sa mundo ng YouTube na kung saan din po ay nagbibigay din po siya ng updates dito kay Sitaw. So yun mga guys, bakit nga ba pinasinungalingan ni Sir Vincent Bungolan or aka Professor na hindi po kumikita ang mga sitaw seller sa pagre-recruit ng ibang tao? So yun po mga guys, bali, hindi po talaga sila kumikita ng 3%, ayan po, kasi nasabi po doon na 3% po ang kinikita po ng mga sitaw seller sa pagre-recruit ng mga kapwa or mga incoming na sitaw seller. So yun po. Once po na pinagamit niyo po ang inyong referral code dito kay Sitaw, ayan po, bali nasa desisyon po yan ng tao na kung gagamitin niya ba ito sa pag-register or hindi po niya ito gagamitin. And once po na ginamit niya po ito at nakapag-register na siya, nasa desisyon niya po kung magiging sitaw seller po siya or hindi. Kasi yung iba po is nagre-register lamang po ng gamit po ang referral code ng ibang tao o ibang sitaw seller pero hindi po nagpapatuloy sa pagiging sitaw seller dito kay Sitaw. So yun po. Once po na, ito naman po yung pinakamagandang part naman dito. Once na ginamit po ang inyong referral code at ayun nga, naging interesado siya na maging sitaw seller at sinimulan niya mag-process ng order dito kay Sitaw. Doon lamang po kikita ang mga sitaw seller na nagpagamit po ng kanilang referral code. Pero hindi po kumikita ang mga sitaw seller sa pagre-recruit ng ibang tao. Ayun po. Bali nasa desisyon pa rin ng tao kung gusto niya maging sitaw seller or hindi. At once naman gumamit ng referral code ang mga in-invite nyo mga tao at pinili niya na maging sitaw seller dito kay Sitaw at nag-process na po siya ng order, doon lamang po kikita ang mga sitaw seller ng 3% yung pong nagpagamit ng mga referral code. And syempre, alamin din po natin dito na kung ano nga ba yung mga informasyon at mga paraan kung paano nga ba makakabalik ang ating pera dito kay Sitaw. And syempre, alamin din po natin at bakit nga ba ang mga seller ang nagpa-file ng apela or nagpa-file ng complaint dito kay SEC. Bakit hindi ang Sitaw ang mag-file ng apela at ipagtanggol nila ang kanilang kumpanya na hindi ito isang investment scam. So po, bali po yung kasi yung sinasabi ng iba na ito po ay isang investment scam na talagang maingay na talaga mga guys. So yun po, bilang isang sitaw seller din is ayun po, bali na hold din yung aking mga investment dito kay Sitaw. At hanggang ngayon is nag-aantay pa rin tayo na makabalik nga pala itong ating dal natin dito kay Sitaw. And especially, syempre, alamin din po natin ang payo ng attorney na kung saan, paano nga ba natin gagawa ng paraan or gagawa ng way paano makabalik ang ating mga na-invest na pera dito kay Sitaw. So yun mga guys, bali panoorin na po natin ang video ng ating professor na si Sir Vincent Bungolan dito sa Action Radio. Tara mga guys, at panoorin na natin to. August 27, 2024, samahan niyo po kami sa isang oras sa pagtutok sa mga hinaing at balitang umaabante para sa sambayanang Pilipino. Samahan niyo po kaming resolbahin ang mga problemang hindi nabibigyan pansin ng mga kinaukulan. Isa pong maaksyon at maulang umaga po. Ako si Robert Tan. At ako naman po si Dolan Castro. At ito ang Aksyon Abante! Tambalang walang inatrasan. Una sa balitaan. Robert Tan at Dolan Castro. Aksyon Abante. Partner! Ayan, partner maulan ngayon maulan. San maulang umaga, kaya sa ating mga kaabanting motorista, ingat-ingat po sa daan.
At wag pong masyadong magbilis magmaneho. Makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Partner, medyo mainit ang diskusyon natin kahapon. Ito hinggil pa rin sa e-commerce online Dropshipping company. Oo. Na nirevoke ng SEC yung kanilang lisensya. Ganun ba yun? Tama ba? Nirevoke ang kanilang lisensya dahil Kaya, na umunoy sa ang epekto, partner, kawawa yung ating mga kababayan na miyembro nitong online na dropshipping company na ito na andun yung pera nila, ipit. Naipit yung kanilang pera. Napakalaking pera. Napakalaking mga pera. Siguro, billion na yan, no? Billion siguro. Kung susumahin natin, marami. Pag pinagsama-sama mo, no? Pinagsama-sama mo. Kasi kahapon lamang, na-interview natin si Ana. Ma'am Ana. Sa US pa yan na nakabase. 650,000 daw. Kanya. Diba? At nababanggit ata, hindi natin na alam kung mahigit kumulang mga apektadong mga miyembro ay mga nasa 50,000 ata kung hindi ako nagkakamali, no? Yung nabanggit kapon Kaya kung susumahin mo lahat yan. Sari ang opinion ng ating mga viewers na wala ng pagkakakitaan dito. Meron nagkasabi na kasalanan ng SEC. May nagkasabi naman na Sa anong kumpanya. Ay, basta ang bottom line nito, partner, ay malaman natin at maibalik sana yung kanilang pera. Kung sino man, regardless kung sino ang may kasalanan. Yes. Kasi yun talaga Ay talaga malungkot na pinag-ipunan mo yung pera na yan. Pinag-ipunan mo, ganun na nangyari. Hindi po ba? Yun ang napaka-importante, yung talagang hinihiling ng mga lumalapit sa atin na paano mababalik ang kanilang pera. At ngayon may mga kasama tayo. Right. Sige, pakilala mo na. Ito ba isang naging miyembro rin ng dropshipping company na ito na si Professor Vincent Bolongan. Magandang umaga po. Nasa Aksyon na Abante po kayo. Kasama si Robert Tan at Dolan Castro po. Magandang umaga. Good morning, Sir Vincent. Magandang umaga po. Good morning po, everyone. Good morning po, Sir Donald and Sir Fox. Sir Vincent, para lang malaman ng ating mga nakikinig at para yung malaman. Ano po yung nangyari po para makwento niyo po yung nangyari po sa inyo at sa mga kasamahan ninyo dito sa dropshipping company at sa ginawang pag-revoke ng lisensya ng SEC po. Malaman ng ating mga nakikinig at para yung malaman. Ano po yung nangyari po para makwento niyo po yung nangyari po sa inyo at sa mga kasamahan ninyo dito sa dropshipping company at sa ginawang pag-revoke ng lisensya ng SEC po. Ganito po nag-umpisa na nalaman ko po yung tungkol sa sitaw 2022 po last quarter of 2022. Napanood ko po yung mga video nila Searching Titan and other influencers and other sellers po ng sitaw noong 2022. So it was registered in the SEC October 4, 2022 sa pangalang Information Technology OPC. So, bagamat alam ko na po na nakarehistro na po siya sa SEC, napanood ko na rin po yung video ni Mr. Ching Titan, ay hindi pa rin po ako nag-join and umabot po ng June 9, 2023 na po, saka po ako nag-start mag-join sa sitaw bilang seller. So, habang nag-uumpisa po ako bilang seller po ng sitaw, ay nag-conduct po ako ng preliminary assessment and investigation. So, tumawag po ako sa SEC, nag-email po ako sa SEC dahil siyempre kailangan ko pong masiguro muna, is the company registered? Tama po ba yung registration nila? And so on and so forth. So, nung tumawag po ako sa SEC at nag-email din po ako August 15, 2023, tinanong ko po doon kung sakaling pasukin ng marami ang pagiging seller po ng sitaw, Melon Plus, Shopee, Lazada, TikTok Shop, ganyan. Tinanong ko po sila kung sakali bang mabankrupt, malugi, magsara, or gumawa ng hindi maganda ang mga ganitong uri ng negosyo na nasalihan namin and it was registered sa SEC
ano ba yung magiging seguridad naming mga seller. Mhm. And sabi po sa akin, nung nakausap ko sa SEC ay magsasampa lamang kami ng reklamo, magsasabi lamang kami sa ahensya, and they will going to act on our complaint. Mhm. So yun po yung Oo. mga preliminary investigation. In po. short, so, Professor, yun po, nagkandak po ako ng... Oo. Yes, sir. Professor Vincent, sa inyo pong sariling personal na pera, magkano po ang nailabas po ninyo para makasali po dito? Nag-umpisa po ako sa halagang 34,000 pesos. Tapos, yun po ay winidraw ko, niloan ko lamang po yung St. Peter's plan ko kasi wala na po akong ibang makitang way para source. Ayaw ko naman pong gamitin yung sahod ko para dito sa sitaw. So, ang ginawa ko po, nag-loan ako sa St. Peter's plan ko. And then, yun po yung pinagpaumpisahan ko. So, ngayon po, ang meron pa akong kinukuha ay nung bandang huli po, June, ay nagpasok po ako ng malaking halaga and meron po akong kailangan pang kunin na 650,000 pesos. 650,000. Yung Professor Vincent, yung nakaraan po mga ilang buwan po kayo kumita? Or taon? Meron bang taon o buwan lang po? Almost higit 1 year po akong seller po ng sitaw and kumita po ako dahil naging mabilis po yung pag-process ko. In fact, nag-isip ako ng iba't ibang mga strategies, mga pamamaraan para mapalago po yung kita ko. So isa na po dun sa strategy na in-apply ko is yung compounding capital. So instead po na withdrawin ko yung kinita ko, pinapalaki ko muna siya tapos ipinopondo ko ulit doon sa mga product na binibili ko doon sa sitaw. Ayan. So ganun po yung ginawa kong strategy para mabilis pong lumaki yung pera ko sa sitaw. And for the past 1 year po ay malaki na rin po yung kinita ko. Professor, dito po sa nung na-revoke na po yung license ng nasabing kumpanya. Nagkaroon pa ba ng mga pagpupulong sa kumpanya, yung mga updates nila sa inyo kung ano na yung nangyayari, paano mababalik yung inyong mga pera? Nung umpisa po na mag-release ng revocation order ang Securities and Exchange Commission, araw-araw maya't maya po akong nakikipag-coordinate sa account executive na tumutulong po sa akin sa AS. And ang kinakausap ko po ay yung ilan sa mga kilala ko pong matataas na official po ng sitaw, si Mr. Joseph T, si Ms. Noemilin Crisol. Yun po yung mga nakakausap ko. Kinausap ko rin po yung corporate lawyer na si Attorney Benjamin Magadias. Di ko sa kanya, ano po yung nangyayari sa sitaw. And nag-reply po si Attorney Benjamin, sabi niya, matagal na akong resign sa sitaw. So, okay. Uli ko pong nakausap, sir, si Oo. Sige po. Sir Joseph, it's mga bago mag-20 ng June. June. Okay. Opo, bago 20 ng June. Oo. So, meron po kami nababasa sa mga na-research namin. Pinapadala rin ng ibang pang mga kasamahan ninyo sa ating online. Ano po yung kinatwiran ng SEC? Batay po sa sulat sa inyo. Bakit nila iniresa na lisensya itong kumpanyang ito, itong dropshipping company na ito? Ayaw po nilang magsabi, no? Pero kung pagbabasehan po yung revocation order na inilagay po nila doon, ang isa sa mga basihan po nila ay nakatanggap sila ng report from anti-scam advocate na pinamumunuan po ni Shemni Anyol. Nakatanggap po siya ng report. Meron pong report na sinabi doon na ang sitaw daw ay humihingi ng pera in the form of investment. And then kami pong mga sellers daw ay kumikita ng 3% from our recruit, which is pinasinungalingan ko po yun kasi hindi naman po ako kumikita dahil doon sa mga recruits ko. Kumikita po ako dahil yung mga na-recruit ko po ay nagbebenta rin po ng product sa sitaw. And sa form of reward ng sitaw ay binibigyan po kami ng 3%
doon sa pag-introduce namin o pag-endorse namin doon sa negosyo po ng sitaw. Pero yung 3% po na yun ay hindi po iyon kinukuha from our affiliate. Contrary po doon sa inilabas na revocation order ng sitaw, ay ng SEC rather, nakalagay po doon, we are earning from the effort of the other, which is confusing po yung word na yun. We are earning from the effort of the other, which is hindi naman po. Kasi pag sinabi mo pong effort of the other, pag may nag-join, babawasan yung pera niya, ipapasok sa akin. Ganun po yung nakita ko po doon sa revocation order. And then nakalagay din po doon, gumagawa daw ng Ponzi-like scheme ang sitaw, which is ang binanggit po ng SEC is Ponzi-like. Hindi po niya direktang sinabi na Ponzi. Ibig sabihin po, hindi po siya sure doon sa nakalagay sa revocation order. Oo, kasi questionable nga Tapos, dyan, Sir Vincent. Bakit inaprubahan ng SEC nung una, tapos biglang, di ba? Biglang inalis, nirevoke. Kaya talaga nang nakakagulat, di ba? Oo. Professor Vincent, sa ngayon po, nagkakaroon pa ba kayo ng line of communication sa nabanggit nyo na, tama ba, na si Sir Joseph T, yung mga, ano ba to management, ano sila ng nasabing kumpanya or top leaders? Si Miss Noemelin Crisol po, nakausap ko siya June 24 ng gabi kasi sabi ko nagkakagulo na yung mga sellers. So tinawagan ko siya ng June 24 ng gabi and then sabi niya sa akin, sa totoo lang sir, gustong-gusto na po ng sitaw na ibigay yung pera po ng mga sellers. Ibalik na po yung mga sellers, yung pera po ng sellers. And ang maganda po nito sir ay ilalabas na ng SEC yung kanilang sagot doon sa apila po natin. And then maghintay na lang po tayo kinabukasan kasi i-release na po. Kapag na-release na po yun, yung decision po ng SEC, malaki po yung posibilidad na makuha na po yung pera ng mga seller. Sa ngayon po, yun po yung huling time na nakausap ko. Professor, so that was June, ngayon na August na po. Ano po yung pinakahuling update ngayong August sa inyo, sa mga kasamahan nyo ng miyembro, hinggil dito sa pagbalik po ng inyong mga pinasok na pera po? Kahapon po nagpalabas po ng message si Dylan Lim at sabi po niya ay kakausapin daw niya ang management po ng sitaw which is kahapon. Kahapon po yun. Ngayon po ay maghihintay po kami kung ano yung napag-usapan niya na kailangang i-relay. And ang hinihintay po kasi namin is yung direct message or email coming from him. However, all messages, memorandums, and all announcements coming from Mr. Dylan Lim ay ibinabato po mula sa head of operation papunta po sa pinakang account, especially sa AS na po namin nalalaman. So, inaasahan nyo po na malapit na po na nabanggit na maibabalik po ang pera sa inyo? Tama po ba yun? Yun po yung gusto naming malaman kung how, kung bagagano ba sila katotoo doon sa sinasabi po nila na ibabalik po yung pera namin. Kasi maraming beses na po silang nagsabi na merong meeting, kakausapin, and then sinasabi po nila na disburse na nila yung pera. However, the bank ay nire-refuse yung mga pera coming from sitaw. Yung iba naman daw ay isinusole sa sitaw. So we really don't know what is the truth behind the reversal ng pera namin. So since June nung June nang nakausap niyo si Miss Noemelin, from that until now, nakakausap niyo pa rin ba ho siya para kumuha ng direct update maliban po sa mga nilalabas po na mga papel na update mula sa kumpanya? Wala na po. Wala na po? Or tinatry niyo po ba makontak at hindi niyo matawagan or wala pang yung number po, cellphone number ni Sir Joseph T ay unattended na po. And then yung Facebook naman po ni Miss Noemelin Crisol, yung
isa sa mga officer po ng sitaw ay hindi na po, kumbaga naka-deactivate na po. Bakit kaya ganun, sir? Sana meron silang line, ano pa rin, ano? Minsan, Line of communication. Ba't bigyan nawala? Wala ba silang paliwanag kung bakit naputol na lang ito? Sabagay, hindi nyo na nga makontak. Ano? Hindi na. O, yun lang ang nakakapagtaka, bakit biglang nawala sila sa ere? Bakit Oo. bigla silang hindi na makontak kaya, Prof? Ano po nakikita po ninyo dito ng inyong hanay? Yun po yung hindi po namin masiguro ano po ang dahilan kung bakit wala silang direct communication mula sa pinakang taas papunta po sa aming mga affected seller. Kaya nagtatanong po kami, iba-iba po yung opinion namin. Opo. Dahil wala po talaga kaming natatanggap na kahit email man lang o direct email man lang coming from Dylan Lim. Sir, Professor, sa hanay po ng Securities and Exchange Commission, dumulog ba kayo doon para humingi ng advice kung ano yung magiging next step dahil nga itong na-revoke nga yung lisensya ng kumpanya at paano nyo pwedeng i-pursue po na maibalik ang inyong mga pera? Marami pong instances na nakipag-communicate po ako sa SEC dahil sabi ko nga ay kumuha po kasi ako ng law and sabi ko he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. So doon po ako nagmumula. Kung hindi po ninyo binigyan ng lisensya ang New Sitaw Corporation, hindi po sila makakagawa ng ganito kung sakali man na scam nga ang Sitaw. Sir Vincent, ganito, provided po na provided po na marami kayong tinatanggap na mga papeles, ganyan, na mga registration, siguro naman po yung 3 months sapat na po para malaman po ninyo. And dapat nag-conduct din po ba kayo ng mga probity check? For example, hiningan man lang ba ninyo ng passbook o passport o kaya birth certificate, yung mga incorporators, yung mga lumapit po sa ahensya para makilala rin po ninyo sila. Hindi lang po yung documents na tinatanggap po ninyo araw-araw. Ganun po yung tanong po sa kanila. Sir Vincent, eto marapati mo, hingi tayo ng legal opinion din sa isang abogado para malaman natin naman yung legal point of view kung ano ba mga papapayo ng isang abogado sa inyong kasong lahat, no? Meron tayong bisitang sa kabilang linya, pakitawagan natin ha, para marinig din ni attorney yung binabanggit ng ating mga kababayan na naipit po ang pera dyan sa kumpanya yan. Pakitawagan natin sa ating staff ha. Pag ready na, pakisayangasan kami ha. Okay, so Sir Professor Vincent, ngayon po, ano po ang plano ninyo ng inyong hanay? Ang dami po ninyo dito kasi nakikita namin, 25,000 miyembro, ilan ba? 50? Gano'ng karami po dito Gano'ng sa karami po ang Pilipinas naipit ang po? pera? Ang sa pagkakaalam po ninyo, gano'ng karami po? Professor? Yung base po doon sa survey ko dito, meron na pong 3,900 plus na sumagot po doon sa survey. And currently, meron pong pera po na nasa 1.5 billion. And hindi pa po ito konkreto or fixed kasi yung iba po sumagot sa survey ay in words, nakalagay po yung in words, yung iba naman po is numeric. Kaya yung mga numeric lang po is nasa 1.5 billion. 1.5 billion. Sir, Professor Vincent, parang may nakita po ako sa nilabas natin sa screen. May patawag ba sa inyong SEC ngayong August 15, 2024 sa mga naibitang pera? Tama ba? Base po doon sa SEC po, no, may nagpunta po kasi previously sa SEC, inimbitahan po nila for a conference, face-to-face conference. 3 lamang po kami. Alam po ng SEC na 3 lang kami nag-file ng formal complaint kasi sabi po nila para mapakinggan namin, para masagot namin yung inyong mga katanungan, daanin natin sa legal. So nag-file po ako ng formal complaint. It was attested by a lawyer. However po, yung 2 lang po yung inimbitahan nila and ako po ay nakahanging and naghihintay po doon sa face-to-face conference na sinasabi. So wala pang face-to-face conference? Yung 2 lang ang naimbitahan? Ano po ang sinabi ng 2? Professor Vincent, sa inyong pakikipag-usap sa kanila, ano po ang pagkayarian po ng SEC at saka ng 2 complainant pa?
na humarap sa kanila? Ang sabi po ng mga nagpunta po doon ay binigyan daw po sila ng template po ng complaint affidavit. Kaya ito lang po yung complaint affidavit, kung babasahin po doon is 100% po nais po ng Securities and Exchange Commission na ibagsak patunayan na investment po ang sitaw. So ang tanong ko po kasi doon, nung tumawag din po ako sa SEC, how can I prove that sitaw is an investment company where in fact never in my experience na humingi po ng pera sa akin ang sitaw in the form of an investment. So ang gusto pong sabihin ng complaint affidavit ay diretso pong sabihin ng mga nagko-complaint na investment po ang sitaw na hindi ko po kayang sagutin. And yun po yung form po na ibinigay po ng SEC. Alright, Professor Vincent, makinig na po sa kabilang linya. Meron po tayong bisitang abogado na ating po kinontak sa Aksyon Abante para po mas mabigyan po tayo ng direksyon kung ano ba yung magandang may papayo ng isang legal point of view, no? Para lang magkaroon ng linaw kung meron bang mahahabol ba natin itong inyong mga pera. So, sa pagkakataon pong ito, meron po tayong bisitang abogado, ang ating pong kaibigan, si Attorney Maynard Panela. Attorney Maynard, magandang umaga sa iyo. Live ka sa Aksyon Abante. Dolan Castro at si Robert Tan, at kasama natin si Professor Vincent Bongolan. Siya isa sa mga complainant dito sa igay pagbawi nga sa pera na naipit dyan sa kumpanya na isinara ng SEC. Good morning, Attorney Maynard. Magandang umaga, kaibigan Dolan, Sir Robert, at sa inyong tagapakinig. Magandang umaga po. Ang unang katanungan natin, Atty. Maynard, hindi na issue kung sino may kasalanan kung SEC ba o yung kumpanya, pero ano magandang gawin, Atty. Maynard, ng ating mga napakarami nating kababayan na ika nga ay kawawa naman, yung pera ay naipit dito sa kumpanya, hindi na mabawi. Ano ang dapat nilang gawin considering na nirevoke ng SEC itong apparently itong lisensya o itong ng kumpanya na kanilang napaglagakan ng pera? Anong magandang gawin nila na bagay sa hakbang na legal na iyong nakikita, Atty. Maynard? Oo, kasi unang-una sana dahil nga na-revoke na yan, no? Kumbaga tapos na yung administrative matter niyan, wala nang lisensya yung kumpanya. So ang gagawin lang nila yan is hahabulin na lang nila itong kumpanya on the assumption na may pera pa ito, ha. Ngayon, kung wala ng pera itong kumpanya mismo, hahabulin nila yung kanilang mga stockholders o kaya yung mga namamahala ng nasabing kumpanya. Pwede silang mag-file ng criminal or civil case. Criminal case on the premise na nagkaroon ng halimbawa ng paglilinlang o nagkaroon ng estafa, pwede silang mag-file ng estafa. Kung halimbawa nilinlang sila na mag-invest sa ganito when in fact pala wala palang kapangyarihan na mag-invest itong nasabing kumpanya, pwede silang mag-file ng estafa against dun sa mga stockholders o kung sino man yung naghikayat sa kanila na mag-invest. Ngayon, kung ayaw nilang mag-file ng estafa, pwede rin naman silang mag-file ng kasong sibil, singilin lang nila kung ano man yung kanilang na-invest na sabing kumpanya. Attorney, paano ka, since na-revoke na kasi yung lisensya po ng kumpanya, parang wala na silang parang presensya, parang yung sa office ata na parang wala na. Paano po may mahahabol pa ba kung merong mother company ang kumpanyang ito na nagbukas po dito sa Pilipinas? Pwede pa ba kahit nasa ibang bansa na? Yan ang mahirap kung nasa ibang bansa na ito. May mother company ito, ang ibig mong sabihin. Hindi ko po sinasabi kung meron, no. Kung sakali lang dahil since nasara na po tong ang kumpanya, parang nababanggit kasi na parang worldwide kasi ata yung ang presensya ata nitong kumpanyang ito, kung hindi po ako nagkakamali. Pero kung wala na po silang parang personality as a company dito, ano pwedeng mas magandang hakbang na gawin ng ating mga nagrereklamo po? Yes, kung nagsara na nga yung kumpanya at walang it follows na wala ka na ring mahahabol rito sa kumpanya na ito, ang talagang hahabulin mo dyan ay yung mga stockholders o kaya yung namamahala ng nasabing kumpanya. Kung halimbawa andito pa sila,
mag-file na sila ng kaukulang kaso para mahabol nila itong mga tao na to. Mhm. At kung hindi man, sabihin natin, kung hindi man nila maibalik yung kanilang naging mga investment, at least man lang mabigyan sila ng kaukulang parusa Mm. sa mga nasabing tao na ito. Attorney Maynard, ang karamihan sa sentimiento, hindi naman karamihan, no? Kalahati siguro sa mga nakikita kong comment dito sa ating Mhm. mga live ngayon, ay talagang ang kanilang pag sinisisi nila ang SEC eh. May pag-asa pa ba na mabalik ng SEC yung ganitong yung lisensya ng kumpanya na ito? Sa tingin mo, meron bang ganun pang, pwede bang umapela pa sila? May ganun bang mangyayari para maibalik yung lisensya na ni-revoke na? May hakbangin naman yung kumpanya para maibalik yung kanilang registration o kaya lisensya, Pwede silang mag-file ng kaso sa Court of Appeals Mhm. para ma-reverse yung naging desisyon ng SEC na i-revoke yung kanilang registration. Ngayon, halimbawa, masabi ng CA na nagkamali ngayong SEC at ibalik yung kanilang registration, yun, mabubuhay yung kumpanya. Ayun. Pero yun, dapat ang gagawa nun, Yung kumpanya. yung kumpanya mismo. Oo. mismo. Kaya, sige, Yung pakinggan. kumpanya mismo. Yun, Professor Vincent, narinig mo yung sinabi ni Attorney Panela? Yes po. Meron bang hakbang ang sa iyong pakikipag-usap diyan sa kumpanya na yan, sa dropshipping company na yan, meron ba silang nangihakbang sa Court of Appeals na umapila para sumulat man lang sa korte na yung revocation ginawa sa kanila ay mababago, ma-reverse? Mhm. Meron ba silang legal na hakbang na ginawa? Actually, ganyan po yung sinasabi ko sa lahat, kahit sa mga video ko sa YouTube. Ang sinasabi ko diyan, ang kumpanya kasi ay ang sitaw. Ang Okay. ang lisensya na ni-revoke ay ang sitaw. Kaya kung meron kung meron man na dapat mag-apila, hindi po kaming mga seller, kundi ang sitaw po. Opo, tama po, tama. Pero Pero sila po dapat ang Oo gumawa nga po. ng paraan Tama para yun. ipagtanggol yung sarili nila. Tama po. Pero Ang ginawa po ng Oo. sitaw, meron po silang apila po sa SEC Mm. na hanggang ngayon po sinasabi ng SEC ay pending appeal pa lamang po. Okay. And hindi pa po pending. nagdidesisyon. So wala silang apila pa sa Court of Appeals. Wala So may pa. pag-asa pa sa SEC Wala. po. Wala pa silang apila sa Court of Appeals. Wala pa. po akong alam, sir. Wala pa kayong alam. Ayun pala, magandang gawin. So, kung yun, nakikinig yung Oo. kumpanyan to, Oo. no? So, Attorney Maynard, to top it all, no? Alam ko, busy ka rin. Ano ang papayo mo, pangkalahatan sa ating mga kababayan na apektado, na nawalan ng pera, naipit ang pera? Anong last word mo sa kanila? Before that, Pwede parang ko ba narinig magtanong ko kay kay attorney? Sir Sige po. na parang Sige po. nasa Attorney Maynard. SEC. Attorney, may tanong daw si Professor Vincent sa'yo. Yes, oo. Apo. Attorney, may tanong lamang po ako kasi hindi ko po alam kung nakasama po sa mandato po ng SEC, no? Kung pwede ba silang maglagay na lamang po doon sa revocation order nila na dapat habang ang issue na ito between CTAW and the SEC ay inaayos o nire-resolve, hindi ba nila pwedeng utusan muna ang CTAW na ibigay po yung pera po naming mga seller? Kasi labas po kami sa usaping legal. Kasi wala po kaming kaalaman masyado pagdating sa legality ng negosyo. So ilabas po nila kami doon sa part na yun. Yung Pwede po mandato, kaya yun? yes, sir. Ang mandato po kasi ng SEC i-regulate lang po yung existence ng korporasyon. Ngayon, yung pag-uutos po sa kanila na magbigay man ng ibigay yung mga investments sa mga nag-invest po sa nasabing kumpanya, ang mandato po nun is alam ko nasa mandato po yan ng husgado. Mhm. Ang pag-regulate lang po, yun lang po yung kakayahan ng SEC. Ngayon po narinig ko po kanina yung sinabi nyo, parang sinasabi nyo nasa SEC pa yung kaso. Parang ang pagkakaintindi ko po dyan is parang nag-file po siguro ng motion for reconsideration yung kumpanya. Ano po? Kaya nasa SEC pa lang yun at yun hindi pa nare-resolve yun. Ngayon po, pag nagkaroon po ng desisyon na dun sa motion for reconsideration, that's the time po siguro naakyat sila sa Court of Appeals. Yes po. Opo. Doon Kasi doon po sa ang napansin Yes, sir. ko lang po kasi kulang yung revocation. Hindi po doon nakalagay kung ano ba yung seguridad. Nagaya po nung sinabi nila sa akin nung August 15, 2023, na sabi nila sa amin ay meron kaming mapanghahawakang seguridad na ililiquidate po yung pera namin while
merong cases na kagaya nga po nito. So, Ano, kulang- hindi, nakabitin matanong ko po kayo, kasi sir, ano po ba ang ngayon. nakalagay mismo doon sa naging desisyon ng SEC? Revocation lang po? Wala po siyang Wala. order ng liquidation? Wala po, revocation lamang po. Kaya nagtatanong po kami, ano po ba, kulang ba yung nilagay po nila doon o ano po. Yun po Ang yung pinakamaganda, ang pinakang pinakamaganda po doon, sir, pinakamaganda po, dumulog po kayo sa SEC, mag-inquire po kayo, bakit po naging ganoon lang yung naging desisyon ng SEC? Wala po ba siyang kaukulan na na utos para ibalik man lang yung naging investment sa inyo? Idulog niyo po sa SEC yan, sir, yun kung po- ganun po yung kanyang Yun po Opo. yun po yung dinulog ko, nilagay ko doon sa complaint ko sa kanila. However po ay hindi po nila ako tinatawagan for any call or conference kahit face-to-face or kahit man lang via Zoom. Wala po akong narinig from the SEC. Opo. Okay. So, ano magandang payo mo, Attorney Maynard? Pakalahatan, ha? Oo. Yes, sa pangkalahatan po kasi, ang unang-una po kasi, ang tinitingnan natin dyan, once po kasi na nag-invest tayo sa isang korporasyon, tignan po natin kung meron siyang Check nga. kaukulang lisensya na tumanggap po ng investment. Mhm. Otherwise po, talagang pag yan nagkandaloko-loko, talagang wala na po kayong magiging tawag nito recourse. Of course. Mhm. Kasi po sasabihin nila dapat nagkakandak kayo ng due diligence, tignan niyo po sa SEC mismo na ito po ba yung gagawin namin, magbibigay kami ng pera, may kakayahan po ba itong itong kumpanya na ito na Mhm. tumanggap po ng investment, at pag sinabi ng SEC na wala, wag na lang po tayo mag-invest. Baka po Nagkataon tayo, lang kasi noon, maloko Attorney pa. Maynard, para nung una ay aprobado Oo. ng Tapos, SEC, tapos bigla ni-revoke na lang bigla. Biglang, Attorney, Oo. yung nabanggit ato, kung hindi ako nakakamali, nabanggit ni Professor na after ng revocation, parang may appeal, pero alamin pa rin natin yan. Kung totoong after revocation may appeal, tama mo ba, kahit ganong may appeal, cease and desist pa rin ang mangyayari na hindi na pwede mag-operate kahit may appeal? Immediately executory po yun Mm. kasi ang findings talaga ng SEC, lumabag yung lumabag po yung korporasyon. Kasi po ganito po yan, kahit ang isang korporasyon po ay nakarehistro sa SEC, Mhm. meron po kasing meron po kasing purposes yan Yes. kung bakit siya narehistro sa SEC. Ngayon, kung ano lang po yung binigay na mandato ng SEC dito sa korporasyon na ito na gawin, yun lang po dapat ang gagawin nila. So hindi po automatic na halimbawa nakarehistro ka sa SEC, pwede ka nang mangolekta ng investment sa public. May Oo. kaukulang lisensya po Yes, yun. tama. Kagaya po siguro na nangyari dito sa nirereklamong kumpanya. Ayan, Okay. alright. Sige, maraming salamat, Attorney Maynard Panela, sa iyong legal opinion, at sana ay ma-resolve rin natin ito, at maraming salamat sa iyong pag-aksyon abante ngayong araw na ito, Attorney Maynard Panela. Salamat po. Okay. And so, Sa kabatiran po ninyo, Professor Vincent, tinatawagan po ng ating staff itong SEC, Office of Enforcement and Investor Protection Department, pero busy po ang kanilang linya. Pero yung ating pong reporter na ating reporter po, ang Abante reporter, ay on the way na po sa SEC din po para po malaman din natin malaman yung side natin nila. Oo. yung panig ng SEC, at hindi naman tayo papayag na walang sagot ang SEC dito kahit anong kanilang paliwanag Mhm. at kung ano ang dapat mangyari, no? Yun naman ang kailangan nating makuha, no? So, on the way po ang ating reporter doon, medyo traffic lang, Oo. pero yung pagtatawag natin sa SEC ngayon sa kanilang opisina, particular na sa Office Enforcement and Investor Protection Department, ay busy po ang kanilang linya. Pero patuloy pa tayong kumakontak. So, hintayin lang po natin kung may development pa tayong makukuha ngayong araw na ito. Mhm. Okay. Maraming salamat po, Professor. Meron pa ba ho kayong Professor, anong gusto mong parting idagdag? words po? Anong Panawagan mo po. niyo po? Professor? Siguro po para po malinawan po ang lahat ay siguro po yung kasagutan po ng SEC. Mhm. Kasi marami po akong tinanong ko kanila, sabi kong ganoon, isa sa mga tanong ko, bakit yung ang pinakinggan lamang po kasi nilang report ay yung galing sa anti-scam advocate. Mhm. Hindi po sila nagtanong sa mga sellers po talaga. Nagtanong po sila doon sa hindi naman po sellers. Mhm. At doon po sila naniwala.
So parang ang nangyayari po kasi dito, parang imbalido po ang SEC. Parang sila po yung tinuruan pa nung anti-scam advocate na gumawa o umaksyon ng dapat nilang sa kanila po dapat manggaling. Alright. Okay. Basta ang mapapangako po namin na Professor Vincent at sa ating mga kababayan ay ating pong Bibigyan linaw. bibigyan linaw po ito sa SEC kung ano talaga yung kanilang ang kataon lamang na wala tayong makontak sa kanila ngayon. Oh, Busy baka kayo medyo na maaga lang. Pero Pero yung ating reporter naman, nanoon po ngayon, kaya po magka-follow up po tayo. Patuloy pa din mabantayan at itong inyong kaso, kung ano po ang magiging kahinatnan, kung meron bang mababawi pa ba? May pag-asa pa ba? asahan niyo wala po na, na talagang tututukan po natin yan para mabigyan linaw on both sides at sana magkaroon din ng communication sa kumpanyang in question po dito ng SEC at yung sagot din ng SEC sa inyong mga katanungan para malaman, mabigyan Pero, linaw at sana mabalik po ang inyong, yun ang talagang priority dapat. Pero yun na nga, Mabalik. maganda dyan partner, mahimok din itong kumpanyang ito, sabi nga ni Atty. Panela, ng ating kinonsultang abogado, no, na makaapela sa Court of Appeals. Yes. Kung sakasakali man na, kasi yun talagang kaya nga Court of Appeals yan lahat ng mga regulasyon na pwedeng Oo, maapela pa. kung merong grounds para i-apela, o pwede. So yun po yung maganda na legal opinion na ating narinig ngayon. Oo. Ating narinig. So may pag-asa pa. Kung Okay. sakasakali, basta legal. Alright? Patuloy po kami mag-aantabay ito, Professor Vincent, kung sakali po ang aming may makontak kami, ay online po namin agad ito, tatawagan namin agad. At kung yung aming reporter po ay nandyan na sa SEC, malalaman po ninyo yan. Yan. Alright, maraming salamat po, Professor. Professor Vincent Bongolan, isa po sa mga complainant sa naipit pong pera sa pagkaka-revoke po ng SEC sa online dropshipping company na yan. Good morning po, sir! Thank you. Salamat po and good morning everyone. Thank you, Professor. Tamba